Hello, magandang umaga po. Ito pag-usapan natin yung epekto nitong warrant of arrest na pinalabas ng Manila Court. Pinalabas ng korte. Ano bang korte yung Pasay ba yun? Mandaluyong Court na aristuhin ang sila ni tingnan ko, Barayuga murder. Warrant of arrest. In Barayuga murder case. Buti na lang may AI ngayon. Isang tanong lang, bilis, andyan kagad. O ito, si Wesley Barayuga murder case. Nagpalabas ng warrant of arrest ang Branch 279 ng Regional Trial Court ng Mandaluyong. Si Judge Gloria Monica Lopez po ang nagpalabas noong September 13, 2025. At ang subject ng aresto ay si Royina Garma na sa panahon na nangyari yung pagpatay kay Wesley Barayuga o General Wesley Barayuga ay siya po yung General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At nangyari po ang krimen doon mismo sa Sio Boulevard sa Mandaluyong. Kaya itong explanation kung bakit RTC Mandaluyong nagpalabas ng mandamiento de arresto. Isa rin sa pinalabasan ay si Edelberto Leonardo na sa panahon ni Duterte siya ay police colonel na kinikwento na siya po ang nagbibigay ng rewards pag may napatay sa panahon ng war on drugs. So ang mga rewards na yon sa aking sa pagkakwento-kwento lamang, although hindi ito verifikado, wala naman tayong ibang maaasahan kundi kwento lang sa mga dyaryo, sa internet, na ang lahat po na pumapatay ng mga pulis ay tatawag lang sa kanya at siya na magda-download sa through GCash ng pera pambayad doon sa mga pulis na kasapi sa pag-operate na nagresulta sa pagpatay ng mga tokhang victims at saka HBT victims. Ang isa ring pinadalhan ng kaso ay si Colonel Santi Fuentes Mendoza. Sa panahon na yun, siya po ay colonel na naka-assign sa National Capital Region na director ng tinatawag na PNP-DEG, Philippine National Police Drug Enforcement Group. So, siya ang nag-hire kay Nelson Enriquez Mariano na siyang taong mismong bumaril. Pala, dating police officer pala yun, kaya magaling pumatay. Tapos, ang isa pa, si Jeremy Zapata kausapin. Itong mga alam ko nito ay nasa taga Santa Mesa, Manila ito. Pero mo, karamihan ng mga makikita natin na mga pumapatay, riding in tandem. Ito, isa lang siya, makita mo sa video. Sa CCTV, siya lang isa ang pumatay. Siyang nagmamaneho, asintado nga eh. Tapos ang kanang kamay niya bumaril. Yung bagong pick-up na inisyo ng PCSO kay General Wesley Barayuga ay yun ang sinasakyan ni Wesley Barayuga at kakakuha lamang niya, kai-issue lamang sa kanya yung bagong kotse, bagong pick-up. Na meron pala, ayon sa kwentuhan nung nangyari po sa hearing sa Senado at sa Quad Committee, lumalabas na natanda na, namarkahan na, napicturean na. So yan ang problema ngayon, mga may messenger. Ito subject matter mo, kunan na litrato, pasa sa babaril. So ganun lang ho, kadali kasimple. So yung murder na nangyari noong July 30, 2020. Kasagsagan din ng COVID-19. So, pero ang driver na Barayuga ay nabuhay. Kaya dalawang kaso ang sinampa laban sa kanila. Yung isa murder, yung isa frustrated murder para sa pagkabaril na sa driver ni Wesley Barayuga. Una, bago ko itutuloy yung kwento sa aking topic,
pinaka-main topic ko is, maiksing kwento, sino ba si Wesley Barayuga? Si Wesley Barayuga ay gumraduate sa Philippine Military Academy, naging police officer, kasi PC siya, naging police siya. So, nung nahabang police siya, nagsiservisyo, nag-aral siya ng law at naging abogado. Habang naging abogado siya, hindi muna siya gumanap na bilang abogado, kundi tinapos niya yung serbisyo niya nung siya ay mag 56 years old, nag-retire siya. At nung nag-retire siya, nagsaka siya nag-practice ng abogasiya. Briefly, pagkatapos kinuha siya sa Philippine Charity Sweepstakes Office bilang tinatawag na corporate secretary. Anong trabaho ng corporate secretary sa board? Wala siyang ibang ginagawa kundi taga-ipon ng lahat ng dokumento sa tuwing may meeting ang board. At kung ano mga resolution siya tagagawa at papipirman sa lahat ng board members. In other words, sa kanyang position of trust, kasi kailangan trust yan, alam niya mga pinag-uusapan. At isa sa mga pinag-uusapan dito na naging kontrobersya ay yung STL noon. Ano meron sa STL? Ang STL kasi dumating sa punto na bibilihan, agawan sa prangkesa. At ang PCSO nagbibigay ng prangkesa. At dumating po sa punto na bigayan dito, bigay doon. At ang hawak ni Wesley Barayuga ay nagpalabas pala, nagbigay ng kopya si Wesley Barayuga, nakipag-contact na siya sa NBI. At nag-imbestiga ang NBI patungkol sa mga STL. So, dahil hawak niyang kanya ang mga dokumento, at siyempre pag siya ang nag-certify, siyang pumirma, automatic ang kalidad po ng lahat ng dokumento na pinapalabas niya ay proof beyond reasonable doubt ang level ng bigat ng papel. Kasi nga, siya yung official secretary ng PCSO. So with that, actually, walang kinalaman sa drugs itong sa kanya. Ginawan siya ng kwentong drugs at naka-assign ang trabaho gagawa ng case build-up para ipapasok siya sa drugs doon kay Colonel Santi Fuentes Mendoza. So, yan po ang kanyang trabaho naman kung bakit pumasok si Lieutenant Colonel Mendoza na siyang hepe ng NCRPO, PNP Drug Enforcement Group. Ngayon, si Wesley Barayuga, nung nagtatrabaho siya sa PCSO, although nakabili siya ng sasakyang pick-up na kinuha niya sa kanyang lump sum na retirement, pinapagamit niya sa anak niya. At siya naman, araw-araw sa pagre-report sa PCSO, ay nag-MRT. Bababa pa siya sa Boni Avenue Station, sasakay pa ng jeep papunta sa opisina ng PCSO. Ganon po araw-araw trabaho. Diyan mo makikita na kasimplihan ng buhay ng isang general, na isang abogado. Hindi siya naging abogado kasi kagaya ko na private lawyer kagad. So marami ako nakasalamuhan na kaso na magbibigay ng pagkakataon sa akin na kahit paano kikita. Pero siya bilang police officer, limitado lamang siya sa kinikita niya bilang sweldo. Wala pa namang 100,000 sweldo ng isang general. So, ngayon, yun lang na pagkasya siya doon. At nung siya maging magkaretiro na, hindi naman kaagad-agad siya pwedeng pumasok sa laro ng mga practicing lawyers. Kasi kailangan mo muna, marami kang kakilala, at ire-refer ka at magkakaroon ka ng mga kliyente. Pangalawang problema mo kung paano gumanap bilang abogado sa loob ng korte. Kaya ang pinakamagaling na abogado po sa totoo lang ay yung mga trial lawyers. Yung mga abogado de la mesa, wala yan. Puro lamisa, puro basa-basa lang, hindi nila alam sa actual. Hindi nila alam kung paano mag-diskarte, magpaproseso ng mga ebidensya. Kaya yung mga abogado-abogado ngayon ni Bongbong, puro mga mayabang, akala mo magagaling. Isalang mo yun sa trial. Hindi kagaya kay Marcoleta na sanay siya sa trial. Kaya ganun siya kagaling dumiskarte. Tapos papalitan lamang siya sa Blue Ribbon Committee ng isang police investigator. Investigator daw si Ping Lacson. Pero hindi po ako naniniwala. Kasi base po sa aking karanasan bilang practicing lawyer, ang nakikita ko pong investigador ay mga sarinto. Sarinto lamang.
Ang mga general, taga-pirma lang yan sila. So, ngayon, dito napasok ngayon si Ruina Garma kasi project nila napasama ata si Ruina Garma dahil the truth of the matter is, naging interesado din si Ruina Garma sa mga larong STL. At saka si Edelberto Leonardo ay naging interesado rin at siya po yung sa panahon na yon, humahawak po siya ng tinatawag na pundo. At sa kanyang pundo, doon manggagaling po ang pinamimigay sa lahat ng pulis na may na nakapatay sa panahon ng War on Drugs. Tapos, si Sante Fuentes Mendoza na colonel, it so happened na nandun lamang siya sa pagka-police officer. At diyan mo makikita na yung marami pala mga police officer natin, ang official pa, nag-aalaga ng mga gun for hire. So, yan po ang connection. So, ngayon, ano naman ang connection nito sa kaso ni Duterte? Sa kaso ni Duterte, ang theory, nabasa ko po yung theory ng ICC prosecutor. Kaya daw guilty bilang co-indirect perpetrator. Alam mo, ngayon ako nakarinig na indirect killer. Sa Pilipinas, indirect killer. Ang tawag sa iyo, pwedeng brains ka, nagbigay ka ng pera, hire ka ng gunman, indirect killer, pero sa ICC tinatawag nila co-perpetrator, indirect criminal insofar as the issue about the occurrence of crime against humanity, murder, is concerned. So, paano mapatunayan? Alam natin unang-una na sa lahat ng criminal case sa buong mundo, except siguro sa mga komunismo na mga lugar, pero sa lahat po ng democratic countries, bago mo i-convict ang isang tao sa krimen, may tinatawag na proof beyond reasonable doubt. Sa Amerika nga, iba pa, mas mataas ang uri. Kailangan proof beyond the shadow of doubt. Ibig sabihin, kahit anino lamang ng pagdududa, dapat wala bago mo i-convict kung ang pinag-usapan ay kung paparusahan ng kamatayan ng isang akusado. Dito, ang pinag-usapan natin, ano ang magiging parusa kay Duterte kung ang kaso sa kanya ay indirect perpetrator? Hindi lang siya isa, marami pa ibig sabihin, marami siya kasama. Nabasa ko yung elemento ng crime against humanity, murder. Maliban sa ipapakita, itong mga elemento, number one, ipakita mo na maraming namatay. May mga namatay. Pangalawa, yung mga namatay, ipakita mo na systemic. May sistema. Pangatlo, kailangan, sabi niya, massive nga. Marami. At systemic, may sistema. Pangatlo, dapat ipakita mo na yung pagpatay ay pulisiya o kalakaran. Official na kalakaran. Sa nangyayari po ito sa mga rehime ng mga Pol Pot regime, kung narinig niyo yung Pol Pot regime, kung naabutan mo yun, million pong pinatay, yun tinatag, yan po yung original na binansagan na killing fields. Pagkatapos, panahon naman ni Mao Zedong, 1 million mahigit na Chinese ang pinatay niyan. Sa panahon naman ni Hitler, 6 na milyon na Jew ang pinatay niya. Yun ang tinatawag na may sistema na lahat na lang ng Jew patayin. Ito kay Duterte, ang theory nila, lahat ng adik papatayin. Yan ang theory nila. So paano natin mapatunayan na iyan nga mismo ang teorya? Sa totoo lang, naniwala ako, teorya. Sa teorya na parang totoo. Pero problema, ibang usapin yung paniniwala. Ibang usapin ang ebidensya. So ngayon, ano ang ebidensya maipapakita para masasabi na pulisiya ni Digong ang papatayin ang mga tinatawag na adik at saka tulak? Yan tinatawag niyan mga biktima sa tinatawag na tokhang, kakatok at sa Bisaya kasi kakatok at hangyo kaya tokhang. Pero sa salitang Cebuano yun. Pero sa salitang Ilonggo, ang tokhang ay babaril. Salitang Ilonggo, pag itokhang ta kita, o di kaya luthang, yan ang ibig sabihin babaril. Papatayin. So anyway, ang problema dito, paano ma-connect na talagang pulisiya ni Duterte yan? Sa teorya ng
ebidensya na gusto palabasin ay ito si Ruyena Garma at Edelberto Leonardo ang gagamitin nila para patunayan na sa tuwing may pinapatay ay may binibigay na reward. So kung mapatunayan ito na totoo yan, sa totoo lang, delikado na si Digong yun, makukonvict siya. Pero ang problema, kasunod na elemento, pang-apat na elemento ay kailangang alam ni Duterte ang bawat pagpatay. Personal na alam pa ang hinihingi ng elemento ng Rome Statute. Pagka ganon, sa totoo lang, suntok sa buwan ang gagawin ng prosecutor dito. Ngayon, ano pa ngayon? Paano patunayan na may sistema? Kung yung pala, yung pagpatay ni Ruyena Garma, inaaresto naman. Ibig sabihin, gumagana ang sistema ng katarungan sa Pilipinas. So, paano mapapatunayan? At kung nandito sa Pilipinas, si Edelberto Leonardo at saka Ruyena Garma dahil ikukulong sila, paano pa sila makapagpunta ng The Hague, the Netherlands, para tumistigo? Sasabihin nila ang kanilang lahat ng alam at hindi man basta-basta tatanggapin ng korte kapag nagsalita ka lang kung ano ang alam mo. Sapagkat ang pinakamahinang level ng mga ebidensya ay yung testimonial evidence. Kailangan masuportahan nila ng dokumento o object ang kanilang mga sasabihin. Pero dahil dito sa arestuhin sila dito sa Mandaluyong, papayag ba kaya yung RTC Mandaluyong na ipahiram yung mga testigo nito? Pero kahit ipahiram, ito lamang ay magpapatunay na hindi kinukonsente yung mga pumapatay. Yan lamang po ang aking masasabi kung talagang gusto nyong hulihin si Garma. Ngayon, kasunod, it is a fact of life. Katotohanan po na hindi natin ma-dispute na sa ibang pagpatay, sa pagpatay kay Kian de los Santos, alam naman natin ang mga pulis na involved ay nasentensyahan, ang iba nga namatay. Kung ibig sabihin kung sentensyado, hindi kinukonsente ni Duterte. So pwede ngayong gagamitin ni Duterte na pangdepensa niya, hindi po totoo yung sasabi niya may policy ako na lahat ng adik ay patayin. Eh bakit? Yung kay Kian de los Santos, bakit nakokonvict? Kumbaga, kalokohan itong ginagawa natin. Dapat nga dito lang sa Pilipinas kakasuhan si Digong. Bakit doon papayagan dadalhin doon? So anyway, ang problema, paano natin maipapatunayan na walang kaduda-duda na utos ni Duterte ang pagpatay kay Kian de los Santos? Sige nga. Na kung una, sinasabi ko na nga, na-convict na nga si PO3 Arnel Oares, PO1 Jeremias Pereda, tsaka si PO1 Jerwin Cruz. Na-convict sila lahat, sentensyado sa reclusion perpetua. Ang isa pa na-convict sa kaso naman ni Luis at Gabriel Bonifacio na kaso noong 2016. Si Luis Bonifacio ay 45 at yung kanyang anak na si Gabriel Bonifacio ay 19. So, nasentensyado dito si Master Sergeant Virgilio Cervantes, Police Corporals Arnel de Guzman, at saka si Johnston Alacre, Artemio Sagoros. So, the fact na maraming nasentensya, may nasentensyan din. Paano natin masasabi na sa panahon naman ni Duterte ito inaristo? Panahon ni Duterte sila pinrosecute. So, how can you prove with all the opportunities that you can get that Duterte was aware of the killings? Kaya yung decision ninyo, pinapa-aresto nyo si Garma, nagpahina po ng kaso ng prosecution laban kay Duterte. Kasi it is a proof na the least, walang kinalaman si Duterte sa kasong pagpatay kay Wesley Barayoga. Kundi, kasi kung may kinalaman si Duterte dyan, dapat isa sa pinalabasan ng warrant of arrest ay si Duterte. Alam naman natin sa Pilipinas na batas ng criminal law, ang mananagot ay hindi lamang yung actual killer, kundi yung nag-utos. Kasama yan. Principal by induction or whatever. Kung principal siya, by reward. Magbibigay siya ng reward money. Principal din siya.
So, ibig sabihin, kung ang theory ninyo ay namigay si Leonardo ng pera sa bawat patay, na utos naman, patunayan nyo na utos yan ni Duterte kay Leonardo. Anong proof may pakita natin na beyond reasonable doubt na inutos nga ni Duterte kay Leonardo na magbibigay ng 30,000 kada patay? All right, pwede mo ma-assume galing kay Duterte yan. But then the question remains, bakit? Hindi ba pwede gagawin ng ibang ni Bato yan na walang alam si Duterte? Ganun lamang po ang depensa dyan. Kung ikaw po trial lawyer, alam mo lahat ng paano depensa. Dapat kung ikaw trial lawyer, dapat alam mo na rin kung paano bumuo ng ebidensya para ma-build up mo ang kaso. O yung sinasabi ni Aspinay Dog Lover, mga ninja cops din naman ang dumali kay Kian. O, ngayon, paano natin mapatunayan na yung ninja cops ay inutusan ni Duterte? How? Dahil criminal law of the Rome Statute is ordering that before an accused is sentenced as guilty, it must be proved that he personally knew the occurrence of the crime. Hindi pwede. Mabuti lamang kung civil case lang yan. Paramihan lang ng ebidensya. Hindi na kailangan na beyond reasonable doubt para pababayarin mo yung dapat magbabayad. So in this case, suntok sa buwan ang gagawin ninyo. Additionally, ginagawa nyo pang negosyo. So dahil dito, marami pang ibang gagawin. Ang concern ko lang dito is, instead of devoting your efforts in that, ay bakit hindi na lang kayo gumawa ng mas kabuluhan na makatulong sa bayan? Habulin ang lahat ng pulis na pumatay na aktwal. Tanong, kaya pa ba yan? Sagot, kayang-kaya. Bakit? May record naman ang police department, mga police stations natin, kung sino nag-operate sa bawat napatay na nanlaban ko, no? Kung ako yung presidente, utusan ko lang lahat ng records, lahat ng police na involved sa operation na kung saan kiniklaim nila na namatay dahil sa nanlaban ay automatic kakasuhan sa korte ng tinatawag na murder. At sa batas po ng ebidensya, kapag inamin mo na pinatay mo, nasa iyong balikat ang obligasyon magpapatunay na yung pagpatay mo ay justified. So dapat, ang ginawa, ang may kasalanan dito, yung prosecutor sa panahon na yan, yung mga police station commanders, bakit hindi nila pinrosecute? Kasi sila ang una, yung frontliner sa usapin sa katarungan. Sila yung frontliner na maggagawa ng kaso at i-refer nila, magpatulong sila sa prosecutor kung paano gagawin ng kaso. Kakasuhan niya ang kanyang sariling mga tauhan sa pagpatay ng kung sino mang tao na kiniklaim nila na namatay dahil sa nanlaban. Ganon dapat ang ginawa. Let them explain to the court. At hindi mo pwede gamitin ang salita ng official ng pulis sa ay, bata ko yan, nanlaban naman yan. Hindi pwede sapat yan. Kailangan yung official na yun magsasabi, ang bata niya, siya mismo gagawa ng kaso at ibigay sa prosecutor at ang prosecutor may obligasyon na dapat isampa sa korte dahil sigurado ako na kapag hindi nila mapapaliwanag na may dahilan nga na nanlaban nga ay kulong sila. So where does the fault lie? Saan ang pagkakamali dito? Siyempre, kahit sinong presidente, magpasikat yan. Oh, kailangan magaling ako kasi nawalang droga. But then, definitely, the statement that kill, kill, kill does not carry with it the specific instruction that you are authorized to kill. Laging sinasabi ni Duterte, basta nanlaban. Asan ang talino ng mga abogado natin? Dahil lamang sa politika gusto nyong agawin ang kapangyarihan mula sa kamay ng mga Duterte at dahil sa katotohanan na malakas yung anak niya mananalo pagka-presidente sa 2028,
Gumagawa kayo ng lahat ng diskarte, pinapaikot ninyo, tinitwist ninyo ang paghabol ng katarungan. Na dapat, sa ngayon, habang buhay pa yung mga pulis na yun na involved sa pagpatay, dapat sila ang kakasuhan. Bakit hindi nyo kinakasuhan? Andyan ka naman, Rimulya. Hawak mo ang renda ng pamamahalaan pagdating sa usapin ng katarungan. Bakit hindi mo i-initiate ang pagsampa ng kaso laban sa lahat ng pulis na gumanap sa mga tukhang noong panahon ni Duterte? Hinahabol mo na lang eh. Kumita ka lang eh. Mag-apply ka pa ng ombudsman. How qualified you are to become an ombudsman when you cannot even start prosecution against those erring policemen who killed thousands of persons during the time of Duterte? Nandiyan ka na kapangyarihan mo, hindi mo pag ginagawa. Department of Justice Secretary kayo, hindi mo ginagawa. Anong klase ka? Panahon pa dito, kagaya rin, may kasalanan din dyan si Minardo Guevara. Justice Secretary ka rin sa panahon na yun bago napunta kay Muying Rimulya. Bakit hindi mo ginawa? Sa panahon na yun na nag-umpisa, kasagsagan ng mga pamamatay, si Vitaliano Aguirre na taga Quezon Province ang Justice Secretary na nilagay ni Duterte dahil kapwa niya San Beda graduate. Pero in fairness na kay Vitaliano Aguirre, number 1 sa bar exams yan. Bakit hindi nyo kinasuhan? Lahat ng police stations sa record, buksan natin lahat. Sino ang mga killing number 1, number 2? Kung hindi nyo kaya, ibigay nyo sa akin record sa kung gagawa ng kaso. Lahat yan pagkakasuhan ko. Dapat automatic na pagsampa ng kasong murder sa lahat ng mga kasaping pulis na sa pagbawat pagpatay. Akalain mo, lalabas yung mga pulis niya sa kada police station. Naghahanap sila ng papatayin dahil naghahabol. Ito, narinig ko rin, naghahabol ng reward na 30,000. Ipapasa lang through GCash, 30,000. At the only requirement is ipakita na may report na pinatay na. Sino ba yung nagbibigay ng kan? Itang hagilapin natin. Hindi ko alam kung mahagilap ninyo. Pero in other words, andyan ang record ng kada police station sa buong bansa. Manila alone na pinakamarami. Sa Bulacan alone na pinakamarami nung panahon na ang provincial director ng Bulacan ay si General Karamat. Number 1 yan sa patayan sa panahon ng Tukhang, yung Bulacan province. Talo ang Metro Manila. Pero ganun pa man, pinaka-importante sana, yung lahat ng pulis ay kakasuhan. Ngayon, gawin nyo ng ngayon. Hindi problema yan kasi sa rules of evidence, otorisado kayo gumanap sa rules of evidence na nagsasabi, pag oras na inamin mo na ikaw ay pumatay, hindi na muna tinitingnan ang katwiran mo kung bakit mo pinatay. Doon ka sa korte magpapaliwanag. At tanging korte lamang ang otorisado na magsasabi kung guilty ka o acquitted. Hindi pwede magsasabi ang police station commander na acquitted ka because napatay mo lang na nanlaban. Hindi mo rin pwede sabihin na ang fiscal magsasabi na acquitted ka. Hindi. Ang function na naman ng fiscal ay kung mayroong tinatawag na posibility na ikaw ay pumatay, ay kakasuhan ka dapat. Okay lang yan. Kahit sabihin natin, tinaas mo ang level ng kaso sa level ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Walang problema yan. Okay lang yan. Ang problema, hindi nyo nga ginagawa ang pagkaso. Ang problema sa ating mga piskal, lahatin ko na. Makinig kayo mga piskal. Hindi ko na mababanggit mga pangalan ninyo. Pwede kong banggitin. Pero hindi ko muna babanggitin. Pagbibigyan ko kayo. Bakit kayo gumagawa ng kaso, sasampahan nyo ng kaso ang sinumang tao na kahit kulang-kulang ang ebidensya just because namigay ng pera ang kumakaso, ang complainant? O, banggitin ko na, isa dyan sa kasong ito nangyari, dyan sa Taguig. Akalain mo walang ebidensya. Kakasuhan mong tao, pinirwisyo mo yung tao.
non-billable pang kinaso. Itong korte naman, yung judge, hindi naman ginaganap o ginagawa ang kanyang obligasyon sa ilalim ng Constitution. Ano bang obligasyon ng mga judge? Kapag may magsampa ng kaso ang piskal sa kanila, personal nilang obligasyon na usisain kung talaga bang may kaso o wala. It is because under Section 2 of Article 3 of the Constitution, it states that no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge upon examination under oath of all the complainants and the witnesses that may be produced. And particularly describing the place, the manner of killing, and the place to be searched. Hindi ginagawa ng judge ang mga yan. They just go to the convenience of judge ka na, sikat ka na, pepirma ka na, nobody would question your signature. Pero you have that conscientious obligation. Will you go to heaven or not? Kaya lang naniwala ata kayo kay John Lennon. Sabi ni John Lennon, imagine there's no heaven. Kaya kung walang lahat ng tao, kung hindi nag-aamar o naggugusto na mapupunta sa langit, ay wala na sa kanya, wala sa kanyang konsensya. Oy, my classmate and roommate in Mindanao State University, Marawi City, Engineer Mathing Decemban, good morning. Yan po ang kulang sa atin. So ngayon, paano natin mapoprosecute ito si Digong kung ngayon pa lang pinaliwanag ko na sa inyo na kulang-kulang ang ebidensya ninyo? Imagine ang kinaso, napakahina ng kaso na sinampa ng prosecutors ng International Criminal Court. Tatawagin ng kaso na indirect co-perpetrator. Patunayan po na lahat ng tao na pwede sintensyahan ay mapakitaan mo ng ebidensya na walang duda. So, tanong, paano mapatunayan ng prosecutor na perpetrator ka, co-perpetrator, indirect co-perpetrator ka si Digong? Para sa magiging indirect co-perpetrator, patunayan nila, number 1, na may personal na alam si Digong sa pagpapatay ng sa bawat patayan na nangyari. Kung 6,000 yun, sa 6,000 na beses nandoon si Digong. Kahit sabihin natin, President, nag-messenger, nag-video call, ito, papatayin ba natin to? Wala kayo may pakita na gano'ng ebidensya. Therefore, sa ngayon pa lang, I dare say, without fear of contradiction, na mananalo lang si Digong dyan, saka sakaling matutuloy ang trial. Number 1 na elemento na hindi nyo kayang patunayan, yung personal ba na alam ni Digong? Number 2, na hindi nyo kayang patunayan, paano nyo papatunayan na pulisiya nga, batas nga ni Digong niya sa panahon niyan sa presidente, na patayin ang lahat ng adik tsaka tulak? Di ba ang sabi niya, alam mo kung anong ebidensya ginamit ng ICC prosecutor? Yung mga video sa YouTube, nagsalita, kill, kill, kill! Ako bahala sa mga pulis na pumatay. Tapos sabay, may kunatilya, kapag nanlaban, huwag kayong pauna. Paano natin? Yan, let us talk, get real. Realidad yan. Ask any lawyer here na nakikinig sa akin, kahit yung hindi nakikinig, ask them how else can they prove that Duterte is guilty just because so many people died during the war on drugs? Una, sinabi ko, paano yung patunayan na may personal na alam si Digong? Pangalawa, paano yung patunayan na polisiya nga ni Digong yan? Kung itanggi niya yan, the burden of proof lies in the accusers. Paano patunayan na without doubt na siya, ganun nga ang polisiya niya, na ang inyong ebidensya, nakikita ko naman ang ebidensya ninyo lahat, nabasa ko panay video. Paano magiging proof beyond reasonable doubt ang video? Pwede lang yan sa civil case, pero hindi po yan pwede sa criminal case, ladies and gentlemen. So ito, let us awaken ourselves to reality. Remove your bias, whether you are against or pro Duterte. Let us talk about reality, and let us talk about the law. Let us talk about evidence. Gayon ito,
ipinaaresto niyo si Rowena Garba, ang opinion ko lang dyan, mas lalong nababawasan at mas lalong magdadagdag ng duda, sasabihin ng ICC judge, ay, hindi naman pala kasi inaresto naman, kinasuhan naman. O, ipresenta ngayon ni Attorney Kaufman, Kian de los Santos, evidence number 1 that there is no policy on the part of Duterte as the President of the Philippines to kill all the people who are suspected of being drug addicts or drug peddlers. Case number 1, Kian de los Santos case. Nakasuhan po ang lahat ng police na involved, guilty. So how else can you say that it was Duterte who instructed them to kill Kian de los Santos? Sige nga, patunayan nyo. Hinahamon ko kayo lahat. Case number 2, yung Bonifacio na mag-ama, na pinatay, sentensyado yung mga pumatay na pulis. How else can you prove that it was Duterte who instructed them to kill the father and son Bonifacio? Ang alam ko lang doon Bonifacio na pinatay ng ibang tao na pumatay na presidente. Alam mo sino? Isa lang alam ko na Bonifacio pinatay na presidente. Si Andres Bonifacio pinapatay ni Emilio Aguinaldo. Yun lang. Siguro naman, ito lang aking point dito. Dapat nag-usap-usap kayo. Ganun ba ka-genius yung si Remulla? Hindi. Do not put him in the post of the ombudsman. Lalo na magkawindang-windang itong Pilipinas na to. Yung andyan ka na nga, you are now in the position, best position to stop the killings and to prosecute all those who are involved in the war on drugs. Bakit hindi mo pa ginawa? Answer! So, yan na lang po aking masasabi. Naluluha ako, tapos dagdagan pa ng kawatan. Ang kawatan sa atin, sila pa may due process na pinangangalagaan ng husto. Yung mga snatcher dyan sa Tondo, babarilin. Cellphone ang kinuha. Sa inyo, bilyon, trilyon. O, sige, mag-shoutout na lang tayo kasi may gagawin pa ako. Ben Reclamador, eating lunch muna while waiting. Oh, sige, kanina pa yung Regal Felipe, Crazy Brooks. Tapos, Helen Baguio, gandang tanghali po. Alan D, mabuhay po. Dr. Toto Tirador, Bernard Magtibay, si Pastor Rodi Rabi, tapos kay Camaro, tapos Valerie Serna, tapos si Brucha Barutso, sino pa, si Long Correos Jr., so Dennis Causing, hello Brad, mamaya mag-usap tayo, papadala ako ng sa budget. Even geography pala. Roses Alvarez. Dali lang. Hello. Ano, pakiulit? Nawala. Hello, nawala. Hello, ano? Sige. Sige. Okay. Sige. Nagla-live ako. Sige. Yeah. Yun may tumawag sa akin, hindi niya alam nagla-live eh. So, si Helen Baguio, patapos na rin ako. Baka may sariling private investigator si Lacson. Ilma Ralios, shout out po, watching from Hong Kong. Maadjong Odto, sir. Taga Bohol pala ito. Kababayan ng asawa ko. Cafe latte. Masarap yung cafe latte. Ilang paliwanag ka na, di na makalabas si Duterte. Labo na lang mauwi. Itong isa, ang nakalagay sa utak mong cafe latte ay hindi katalinuhan, kundi yung galit sa puso mo, galit ka lang kay Duterte. Siguro yung kapatid mo namatay sa tukhang. So, drawback vibranium. Na-disqualified na ba si Buying sa ombudsman? Yan ang problema pa natin. Magpapile pa ako. Total na may pundo na tayo. Lechen, good day po. Attorney Causing, like dan po. Cerelito Pornias, dapat kunin ka ni Sara bilang advisor dahil sa lawak na iyong kalaman pag nanalo si Sara bilang presidente. Ay, hindi naman ako kilala nun.
Mas gusto ko tatakbo ang presidente sa 2028 para once and for all, mababalik na ang totoong katarungan sa Pilipinas sapagkat ang aking gagawin. Halimbawa, kung meron akong 10 million na followers ngayon na subscribers, tatakbo ako presidente. Kasi ang target ko po, gagawin ko po, i-convert ko po yung lahat ng korte natin na tao na magdidesisyon, hindi na yung mga judge. Ang mga judge kasi madaling bayaran, madaling takutin, lahat-lahat. Huwag na kayo, aminin nyo na, marami kayong mga bias dyan, mga judges. Lahat ng mga piskal, kailangan, maduda na rin tayo sa inyo. Kailangan sundin natin ang sistema ng katarungan sa Amerika kung saan jury system, mga tao nagdesisyon sa bawat trial sa korte. At mga tao na nagdesisyon kung sino kakasuhan sa pamamagitan po ng grand jury sa bawat lalawigan natin at bawat syudad. As Pinay dog lover, mga ninja cops din naman ang dumali kay Kian. Tapos, Noily Clemente, wala na pag-asa Duterte mo. Huwag mo na utuin. Ay, ikaw, ano ka lang Noel Clemente? Bubo ka lang talaga, nagalit sa Duterte. Yun ang problema. Ayan ang makikita ko sa iyo. Tingnan ninyong realidad. Nick Reyes, good day po. Attorney Toto Tirador watching from Los Angeles, California. Niliba Byron, alam mo tungkol kay Garma, gobyerno ang nagpalakas puntang Amerika at gobyerno rin ang nagpauwi kay Colonel Garma para may bagong diversion tactics ang Marcosian Kamag-anak Incorporated. DDS is DS European Philippi. Ibanator, magandang hapon Katoto. Ang CCTV po ay po ba ay hindi kino-consider hindi po may consider na anti-wiretapping law kasi ando na yan. Ang wiretapping law, yung sinasadya mo na kukunan mo na i-monitor mo ang audio, private conversation. Ang CCTV sa public yun eh. So, hindi pwede mapapasok sa wiretapping law yung CCTV kasi nasa public yun, nasa kalsada nakatutok, nasa labas ng bahay, hindi pwede sa loob ng bahay. Okay? Iba na to. Naalala ko dati, pinapagalitan po ni Miriam Santiago si Vitaliano Aguirre. O nga, mating December ay classmate. Brochacha Barutso, Bogsadam, good afternoon, good noon sir. Kumakain kami while watching live. Salamat. Edwin Gonzales, good job Toto Tirador, magandang mga paliwanag mo. Sir Lito Pornias, magandang epekto ng tukhang ni Duterte. Kaya kung sinakyan ito ng mga ninja cops na nasanay sa pabuhay sa illegal. Larry Ruga, bias yang ICC and they are leaning only on hearsays. As Pinay dog lover, ang ate ko 25 years addict noong 2017. Sumuko at now okay na siya, nagbago na. Ay, salamat naman. Meme Authority, good PM Sir Toto. Kanski, tapos si printing services. Nakikita lang kasi ng mga anti-Duterte yung mga addict at kriminal na namatay. Pero yung mga pulis na pumapatay ay hindi lang nakita. Okay. Bogsadam ha, kadadamay pa si Andres Bonifacio, sir. Kasalanan niya ni Bonjing Rimulya. Sir, lahat kasi siya lang ang may laro sa batas na may budget na 500 million. 500 million sa, actually may budget siya na confidential fund. Jazz Office, Great Revelation Attorney. Rinaldo Oria, Attorney Toto, bilib ako sa panindigan mo kahit dilawan kayo pero very objective. Dapat na matigil na yung ang kulay-kulay natin. Wala na tayong kulay-kulay. Kung ano yung katarungan, ibibigay natin kung ano para sa katarungan po. Merna Galera, hello Idol Sir Toto. Galing mo talaga magpa-explain. Saludo po ko. Salamat po. Brochacha Barutso. An Gokutano. Pa-shoutout Sir Toto. O sige, shoutout kay Ann Gokutano. Dion Laguador. Salamat Dr. Toto sa legal na pag-analisa. Bobby Admayan, good afternoon. Toybax, salute to you, Engineer Kausing. Dinah Reyes, mabuhay ka Katoto Tirador. Drawback by Vranium, pag nalagay si Boeing sa ombudsman, yari mga kaso sa flood control. Kunan niyo lang ng pera yung mga kontraktor, tapos na. Yan po ang katwiran kung bakit gusto niya magbalik muna ng pera. Example lang kay Diskaya. Magkano kinita ang Diskaya? Sabihin na natin 100 billion kinita niya. Yan, hindi naman lahat po ng na kinita ni Diskaya. Hindi naman po lahat ng project ay substandard. Kasi marami din siyang project kagaya sa Baguio. Project niya maayos naman. Yung tennis court doon na 100 million. So,
bibilangin mo na ngayon kung ilan doon ang mga palpak na project. So, pag magtanong si Remulla kay Diskaya, ibalik mo muna bago ko sasabihin na state witness ka. Hindi ba nagbubukas ng pintuan ng korupsyon yan? Bubulong siya ngayon kay Diskaya, magkano kinita mo? Sabihin ni Diskaya, Sik, ano lang 40 million Oh, 40 billion. Oh, ibigay mo na sa akin 10 billion. Kunwari siyoko mo. Ako na bahala. Bigyan mo lang ako ng 10 billion pa. Hindi ba nagbubukas ng pintuan yan? Kagago si Remulla talaga. Ininsist mo yung batas ng Witness Protection Program na kailangan meron ibibigay mo na restitution, ibigay mo na yung ninakaw. Paano mo ma-determine kung magkano ninakaw at magkano ibibigay kung hindi pa nag-umpisa ang kaso? Only the judge can know how much. Ganun lang po yun. Pagkatapos na mabusisi na lahat, only the judge can say. Basta yung judge na, hindi hindi baka kikita din ng judge. Sabihin ng judge, oy, ibalik na natin kunwari 10 billion. Oy, Remulla, akin yung 5 billion. Ay, nako, itong sistema talaga natin ito. Kaya iba talaga ang jury system na tao mismo magdedesisyon. GRL, never maging presidente ka. Kawawa mga Pilipino. And Tata Likop, God bless you. Always a brilliant lawyer. Ayan. Sige lang, mag-usap lang tayo. Ang brilliancy natin hanggang sa paliwanag. Maybe maraming ibang abogado gagamitin nila yung sinasabi ko o mas matalino pa sa akin at higitan pa nila mga sinasuggest ko. Yan ang pag-asa ng bayan. Si Violeta Espiritu, always watching you, Dr. Kausing from San Diego, California. So, Toto for President. Amo na ya. So, ibig sabihin, sa totoo lang this is very serious. Kung mga kaibigan ko, sila ni Fernando, hindi ko banggitin apelido, si Nemi, sila ni Mr. Rapallo, ay, banggit ko apelido. Kung aabot ako ng 10 million na subscribers sa YouTube, tatakbo ako presidente. At yan po ang mission ko sa buhay. Napansin nyo na ilang taon na ba tayo? Ilang daang taon na tayo? 100 na mahigit. Ni isa dyan na wala nakaisip kung anong klaseng sistema ng batas ang gawin natin. Ulit-ulit, mabago-bago, magtitiwala pa kayo sa judge na isang taong judge. Kung binigyan ng pera, magtitiwala pa kayo sa decision niya. Aber? To, di puta, GRL, hindi mo pag-amuhon. Si Toto, base kung tok-apan ka sa bagol-bagol. Merci, Narbasa Suzuki. Like ako sa iyo, galing mo talaga, Dr. Toto, naintindihan ko. Okay. Merci, Narbasa Suzuki. Sige, paki-like na lang at paki-share ito. Malay mo, abot yan ng 10 million bago mag-2028. Abot 10 million na subscribers ko, tatakbo akong presidente. Erlinda Mamhot, sa US, yung mga corruption sa mga big company, restitution can only determine after the case will be decided. Tama kasi ang judge lamang makapag-determine kung magkano ninakaw. So, Jose Sane Rama, good day, sir. Always watching from your blog, watching your blog. Salamat po. Salamat. Si Mr. Cinco, shout out to you sa Makati. Maraming salamat po.